Pa-share naman mga Lodi. At heto na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Anissa Dico, Lodi Ryzen Pangcoga, Lodi Alrose Acon, Lodi Joshua Teresina, Lodi Kevin Lasaga, Lodi Rin Petal ng Agusan del Sur, Lodi Bruce Montano, Lodi Harold Menguito, Lodi Alamides TV, Lodi Mark Lloyd Somoso. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-58 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikitang nakahandusay na lamang sa lupa ang lalaking kanyang sinuntok, wala nang malay at hindi na makagalaw, habang ang ating bida naman ay tahimik na napakamot na lamang sa kanyang ulo, tila ba maging siya ay hindi inaasahan ang naging resulta ng kanyang ginawa. At sinabi niya sa kanyang isip habang nakatingin dito na baka napasobra ako. Hindi naman ito magdudulot ng gulo, di ba? Nagulat naman ang ating bida nang may marinig na sumisigaw na hayop ka. Ang lakas ng loob mong sugatan ang punong alagad ng bundok Hua. Paglingon niya rito, agad niyang nakita ang isang babaeng mabilis na sumugod patungo sa kanya habang galit na sumisigaw, huwag mo nang pangarapin na makaalis dito ng buhay. Seryosong napasabi naman ang ating bida sa kanya na hindi mo pa ba nakukuha? Hindi mo ako katapat, sinabi naman sa kanya ng babae habang nagwawasiwas ng espada na tumahimik ka. Mabilis naman na kumilos ang ating bida habang sinasabi na kaya hindi ba natin ito pwedeng pag-usapan? At kasunod nito ay isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa lalaking may makapal na balahibo sa paligid ng bibig na ang lakas ng loob mong gumawa ng ganitong kaguluhan sa pangunahing tarangkahan ng bundok Hua. Agad silang napalingon sa direksyon nito. At makikita ang lantad na gulat na bumalat sa kanilang mga mukha nang marinig ang malakas na sigaw. Mula sa ere, malakas nitong ibinagsak ang espada sa pagitan nila, at sa sandaling tumama iyon sa lupa ay agad na kumalat ang napakalakas na puwersa na malinaw na makikitang yumanig sa paligid. Naiinis namang napangiwi ang ating bida habang nakatingin dito, at sa gitna ng mabigat na tensyon ay dahan-daang bumaba sa lupa ang elder. Tumayo ang elder sa pagitan nila, at sa loob ng ilang sandali ay tila biglang namayani ang mabigat na katahimikan sa buong paligid. At nagsalita ang elder na bahagyang lumingon sa gilid na nagtanong na ano itong lahat ng kaguluhang ito. Dagdag pa nito na magpaliwanag kayo ng maayos. Agad na yumuko ang babaeng disipulo sa lupa na agad na sinabi na pagbati, Master. Habang nakatingin ang ating bida dito ng tahimik, napasabi siya sa isip na isa siyang master. Dagdag pa niya na mas mabuti na ito. Sa antas na yan, dapat ay makilala niya ang espada ni Master. Mukhang magiging maayos ang lahat sa pamamagitan ng pag-uusap. Nag-iba ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang bigat na pinapalabas ng elder. At sinabi nito sa kanya na Junior, sabi ng batang ito na ang saber na iyan ay hindi talaga sa iyo. Naglalabas ng matinding puwersa ang elder na tumingin sa kanya at sinabi pa na totoo ba yun? Napasabi naman ang ating bida sa isip na napakalupit ng kanyang puot. Mukhang wala siyang balak makinig sa anumang sasabihin ko. Nabalitaan ko na ang bundok Hua ay isang Taoist sect, pero bakit parang lahat dito ay mahilig makipaglaban? Hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit na sinabi pa sa isip na hayaan na lang, mukhang wala na tayong magagawa. Hinanda ng ating bida ang espada habang sinasabi na gusto mo bang makita para sa iyong sarili? Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang elder. Napangisi ito na sinabi na nakakatuwa kang Junior. Nagising na ang lalaking sinuntok niya kanina at unti-unting minulat ang mga mata. Napaupo ito habang napahawak sa baba na malalim na nag-iisip habang inaalala kung ano ang nangyari sa kanya na sinabi na aw, aw, aw. Bakit ako nakahiga rito? At biglang naalala ang malakas na suntok ng ating bida na may hindi makapaniwalang sinabi na Tama, noong oras na yon, dagdag pa nito na hindi ito ang oras para humilata lang. Sa antas ng lalaking yon, nasa panganib ang mga junior sister ko. Pagkatayo niya nakita niya ang dalawa na tila may pinapanood sa kanilang unahan. Muling napaisip ito na napasabi na ligtas ang lahat. Anong nangyari sa, hindi niya ito naituloy nang maramdaman niya ang lupa na nanginginig. Napasabi ang babae na hindi ito maaari. Dagdag pa nito na tumilim ang tingin na. Hindi lang mga batang elite, maging ang mga alagad ng apat na pantas. Dagdag pa niya habang nakikita ang pakikipaglaban ng ating bida na ngayon lang ako nakarinig ng sinumang mas mababa sa mga top master na nakikipagpalitan ng tira ng ganyan sa isang first-rate expert. Mabilis na naiwasan ng ating bida ang ginawang pagtusok ng elder sa kanya.
At napasabi siya sa isip na tumatagal na ang laban namin. Gaya ng inakala ko, ang paggamit ng war sword style gamit ang White Jade Saber ay masyadong pilit. Kasabay ng malakas niyang pagharang sa sumunod na atake ng Elder, dahilan upang muling umugang ang mabigat na puwersa sa paligid. Tahimik lamang ang Elder habang nakatutok ang kanyang espada sa kanya, at sa ilalim ng mabigat na tensyon ay mariin niya itong pinagmamasdan, tila sinusuri ang bawat galaw at paghinga ng ating bida. Nagtaka naman ang ating bida nang bigla na lamang itong dumistansya sa kanya, tila ba may kung anong balak o binabalak na hindi niya agad mabasa. Bumaba ito sa hindi kalayuan mula sa kanyang kinaroroonan habang nananatiling nakatingin sa kanya ng mariin at tahimik. Nakunat ang noo ng Elder habang mariin siyang nakatingin sa kanya bago malamig na nagtanong, na ano ang iniisip mo? Dagdag pa nito sa kanya habang mariin siyang nakatingin na gumagamit ka ng mga teknik ng espada sa isang saber. Pinipigilan mo ba ang sarili mo para sa akin? Makikita ang mahigpit nitong pagkakahawak sa espada habang malamig nitong sinabi sa ating bida, na bunutin mo ang espada sa iyong likuran. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip na ayokong saktan ang mga tao ng bundok hua gamit ang sariling espada ng bundok hua. Pero para harapin ka, mukhang wala na akong pagpipilian. Mabilis na tinusok ng ating bida ang White Jade Saber sa lupa habang sinasabi na pasensya na. Agad na kinuha niya ang kanyang espada sa kanyang likuran habang sinasabi na gagawin ko ang gusto mo. At pagkatapos noon ay tahimik niyang itinapat ang dulo ng espada sa Elder. Habang ang mabigat na tensyon sa pagitan nila ay tila lalong lumalim. Junior, huwag mong sabihin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Elder, at sa isang iglap ay tila nagsitayuan ang kanyang balahibo sa nakita niya, habang mariin niyang tinitigan ang espadang hawak ng ating bida at nauutal na nagsalita. Ang espadang yan ba ang siyam na dragon? Kasabay ng pagtutok ng ating bida ng espada na minsang ibinigay sa kanya ng kanyang master. At pagkatapos, unti-unting lumantad sa kanilang paningin ang Mount Hua-Ok-Nyo Peak. Matayog at tahimik na nakatindig sa gitna ng mabigat na kapaligiran. Mula roon, makikita ang isang maliit na kubo na tahimik na nakatayo sa gilid ng lugar, tila ba walang kamalay-malay sa mabigat na tensyon na bumabalot sa paligid. At isang paa ang mabilis na kumikilos sa pagtakbo, kasabay ng alikabok na sumisipa sa lupa habang ito ay humahagibis. At sa loob ng kubo, makikita ang isang matandang tahimik na nagtatahi, tila ba walang pakialam sa kaguluhang nagaganap sa labas. At ang tumatakbong Elder ay patuloy na humahagibis. Mabilis na tinatahak ang daan patungo sa kubo. Samantala, ang matanda ay nananatiling abala sa kanyang pananahi. Mahinahong ipinagpapatuloy ang paggawa ng damit na para bang walang anumang kaguluhan sa paligid. Mula sa labas makikita na kumatok ito na malakas na sumisigaw ang tao na, Elder. Nandyan ba kayo sa loob? Bahagyang napatigil ang Elder na nasa loob ng kubo nang marinig ang sigaw na yun, at sa isang sandali ay huminto ang kanyang kamay sa pananahi. At tahimik na nagsalita ang Elder mula sa loob. Bukas ang pinto. Agad na tinulak ng Elder ang pintuan at tuluyang binuksan ito, kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin sa loob ng kubo. Napatingin ang Elder na babae habang patuloy pa rin sa pananahi at marahang nagsalita, matagal na rin, pinuno ng sekta. Habang makikitang nakatayo ito sa harap ng pintuan, halatang pagod na pagod at hirap na hirap sa paghinga matapos ang mahabang pagtakbo. Napasabi ang Elder na babae na, pero bakit ka nagmamadali? Bakit parang nagmamadali ka? Sumagot ang leader ng sekta sa kanya habang humahangos pa na nakabalik na. Bumalik na ang espada ng siyam na dragon. Dagdag pa nito habang hingal pa rin, dahilan upang magulat ang babaeng Elder at bahagyang mapahinto sa kanyang ginagawa. At ilang sandali pa, makikita ang mga disipulo na sabay-sabay na itinaas ang kanilang mga kamao sa hangin, tila ba sumasalubong sa bigat ng balitang kanilang narinig. Makikita rin ang bantay sa ibaba na may bakas ng hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanilang mukha. Tila ba hindi nila matanggap ang kanyang nasaksihan. Naiinis na napasigaw ang babaeng nakalaban niya, na anong tinitingin-tingin niyo? Bilas sa inyo at lumayas na kayo rito. Sinabi naman ng lalaki habang nakataas ang kamay nila na Junior, manahimik ka na lang. Naiinis na sumagot ang babae na paanong naging kasalanan ko ito. At naiinis na tumingin ito sa gilid na pinagpapawisang sinabi sa isip na hindi ko ito kasalanan. Dagdag pa niya habang nakaluhod ang mga ito sa ibaba habang nasa taas ang ating bida at ang isang Elder na kasalanan niya ito.
Sinabi pa nito sa isip habang makikita ang ating bida na ano ba talaga ang espadang yan. Para magbago ng ganyan ang ugali ni Master? Sino ba talaga ang lalaking yon? Bigla namang napalingon sa kanya ang elder, at sa isang iglap ay tila bumigat ang hangin sa paligid, kasabay ng pagdilim ng atmosfera. At biglang sumigaw ang elder na halatang naiinis, na bakit ang ingay-ingay mo? Hindi mo man lang ba maitaas ng diretso ang mga braso mo? Biglang umamo ang mukha nito na napasabi na pasensya na po. At muling tumingin sa ating bida ng matalim na sinabi muli sa isip na hindi ko alam kung sino siya. Pero humanda ka lang. Tiyak na. Bigla namang sinabi ng kanyang katabi na junior. Sa tingin mo ba ay tao talaga yon? Agad na tumugon ang babae sa kanya na ha? Anong biglang pinagsasasabi mo? Anong ibig mong sabihin sa isang tao? Bigla namang may isang elder na lumitaw sa ere, na ikinagulat at ipinagtataka ng tatlo, at dahan-daang bumaba sa sahig. Agad na yumuko ang unang elder bilang paggalang at magalang na nagsalita, pagbati, elder. Sinabi naman ng babaeng elder na matagal tayong hindi nagkita, tsanguha. Dagdag pa nito na ibig sabihin ng batang yon ang nagbalik ng siyam na dragon. Napatingin naman ang ating bida dito na napasabi sa kanyang isip na yon ang elder. Pero ang mas importante, bakit parang ang pakiramdam niya ay katulad ni Master? At dito na po nagtatapos ang 58 kabanata. Ika-59 na kabanata, sa pagpapatuloy. Patuloy na nakaluhod sa sahig ang babaeng disipulo, nananatiling tahimik habang nakatingin sa babaeng elder sa kanyang unahan. Na makikita ito na seryoso ang mga tingin. Mariin ang mga tingin nito na sinabi naman sa kanyang isip na kung sago siya. Ibig sabihin ay kahanay siya sa seniority ng mismong guro ni Master. Pero sa isang tingin lang, mukha siyang mas bata kaysa kay Master. Sino siya? Napatingin naman ang elder na ito sa ating bida na sinasabi na junior. Ibigay mo ang espada ng siyam na dragon sa elder na ito. Tahimik naman na napatingin ang ating bida sa kanya. At ibinaling niya ang tingin sa elder na babae. Habang sinasabi niya sa isip na ang siyam na dragon ay espada ng bundok Hua. Sa pagtatagpo ng aming mga talam kanina, masasabi kong wala siyang aura ng bundok Hua na mayroon ang mga taong ito. Pero ang nakapagtataka ay, bakit ang pakiramdam niya ay katulad ni Master? Kinuha niya ang espada na sinabi pa sa isip na hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero naparito lang ako para ipagpalit ito sa espada ni Master. Hindi na kailangang pag-isipan pa ng malalim. At ilang sandali pa makikita na naglakad na ang ating bida papalapit sa elder na babae hawak ang espada. Tumigil siya sa paglalakad, at habang mahigpit na hawak ang espada ay huminto siya mismo sa harapan ng babaeng elder, na tila ba sinusukat ang pagitan nilang dalawa sa gitna ng mabigat na katahimikan. Agad namang sumuntok sa palad ang ating bida bilang paggalang at yumukong sinabi niya na nagbibigay pugay ako sa master ng siyam na dragon. Sabi ni Master kung dadalhin ko ang espadang ito, ibabalik niya sa akin ang sarili niyang espada. Bigla siyang nagulat, nang sa isang iglap ay biglang yamakap sa kanya ang babaeng elder. At sinabi nito sa kanya na mabuti at naparito ka, talagang mabuti. Tahimik lang naman ang ating bida na napatingin dito. At napaliit ng mata na napasabi siya sa isip na sa malapitan. Ang aura niya ay iba sa kay Master. At gayon paman. Ang init ay eksaktong katulad ng kay Master, habang makikita na patuloy na niyakap siya ng elder na babae. At pagkatapos, makikita ang silid na ito na may nagsasalita na paumanhin po. Sinabi pa ng babaeng ito na sinasabi niyo bang siya ang asawa ng ating Grandmaster? Sumagot ang Mount Hua sect leader na si Chang Oha na totoo yun. Dagdag pa nito sa kanila na si Sago ang asawa ni Grandmaster Wu Onmi, ang bayani ng bundok Hua na namatay sa huling digmaan sa pagitan ng matuwid at demonyo. Pagkatapos ng digmaang yon, nanirahan siya ng tahimik sa Oakmew Peak bilang pag-alaala sa kanya. Si Sago ay kapatid din na babae ni Grandmaster Wu Onmi. At ang binatang yon ay sinasabing kanyang alagad. Kaya dapat mo siyang ituring na senior elder ng ating sekta. Napabuka ng kamay ang babaeng ito na sinabi na hindi yan makatwiran. Ang digmaan sa pagitan ng matuwid at demonyo ay ilang dekada na ang nakalilipas. Kahit paano ko tingnan, hindi siya pwedeng maging ganoon katanda. Napatingin naman ang nasa gilid ng sect leader na sinabi dito na ang pinuno ng sekta at ako mismo ang nagpapatunay sa kanyang edad.
Dahil ganyan na ang hitsura ni Sago simula noong mga bata pa kami. Sinabi pa sa kanila ng sect leader na malamang na may kinalaman nito sa martial arts ng kanyang nakatatandang kapatid, ang kapatid sa panunumpa ng Grandmaster. At ang bundok Hua ay may malaking utang na loob sa taong yun. Lubos ang aming utang na loob sa kanyang kapatid kaya ipinagbawal namin ang sinuman na basta-basta umakyat sa Oakmew Peak. Para sa kapayapaan at kaligtasan ni Sago. Napatingin ang tatlong ito habang sinasabi pa ng sect leader na kaya naman karamihan sa mga alagad ng bundok Hua ay hindi man lang alam na umiiral siya. Sinabi pa ng sect leader na at ang taong yun ay tinawag noong pinakamagaling sa silong ng langit. At nang marinig yun ng babaeng ito, agad na napalaki ng mata na may gulat. At naiinis na napasabi sa kanyang isip, na anong pinagsasabi nyo, pinakamagaling sa silong ng langit. Hinawakan nito ang kanyang espada ng mahigpit habang sinasabi pa niya sa isip na syempre, ang martial arts ng bundok Hua ang pinakamahusay. Bigla naman na nagbibilang sa daliri ito, habang sinasabi na teka, paano ito nagtugma-tugma? Ang Grandmaster ay senior ng Grandmaster, kaya ang master ng taong yun ay kahanay sa henerasyon ng Grandmaster. Dagdag pa nito habang makikita ito na dahil si Master at ang guru ng pinuno ng sekta ay mga alagad ng Grandmaster. Kung ang taong yun ay bibilangin sa parehong henerasyon ng Grandmaster. Dagdag pa nito habang napatingin ang mga ito na naiinis sa kanya na ibig sabihin kailangang tawagin siyang Uncle Master ng pinuno ng sekta at ni Master, di ba? Makikita naman na seryoso ang mukha nito na sinasabi pa na ha. Kaya pala ganoon ang takbo? Ano ang dapat nating gawin, pinuno ng sekta? Mahalaga ang seniority, pero ang agwat ng edad ay, hindi na niya ito naituloy. At isang tao ang nagsimulang maglakad na sinasabi sa isip na inaamin kong malakas siya. Pero ang sabihing ang martial arts niya ay higit sa bundok Hua. Hindi ko matatanggap yon, kung hindi lang nakialam si Master, na ayos na sana namin ito ng tama. Dagdag pa nito habang tahimik na umaalis na sabi mo nasa Oakmew Peak siya ngayon, di ba? Napatingin naman ang lalaki sa kanya na sinabi na Junior, saan ka pupunta? Dagdag pa nitong sinabi sa isip habang matalim ang mga tingin na kung ang martial arts ba niya ay talagang ang pinakamagaling sa silong ng langit, ako ang huhusga niyan. At ilang sandali pa makikita ang kubo ni Grandmaster Sago. Tahimik silang nakaupo sa maliit na lamesa habang pinagmamasdan ni Grandmaster Sago ang espada. Tahimik naman na pinagmamasdan siya ng ating bida. At sinabi niya sa isip habang patuloy na nakatingin ito sa espada na ito pala ang nakababatang kapatid ni Master. Kanina pa siya nakatingin sa espada ng siyam na dragon nang walang hinto, nakakailang. Naparito lang naman ako para kunin ang espada ni Master. Bigla naman nagsalita si Grandmaster Sago habang nakatigin ang ating bida na huwag ka sanang masyadong minipin. Dagdag pa nito sa kanya na ang espada ng iyong kapatid ay dadalhin din ng aking malikot na nakababatang kapatid maya-maya. Napaseryoso ng mukha ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na malikot na kapatid. At ilang sandali pa makikita na sila na lumabas habang isang elder ang nasa harapan nila na sinasabi na matagal na rin tayong hindi nagkita. Sister, mukhang lalo kang bum ata. Sumagot naman si Grandmaster Sago na huwag mo akong biruin. Kung mayroon mang hindi nagbago kahit kaunti, ikaw yon, bata ka. Napababa ng labi ang ating bida na nakatingin dito na may naguguluhang maka. At sinabi niya sa isip habang makikita ito na nakababatang kapatid niya yon. Dagdag pa niya sa isip na akala ko dahil kay Master kaya hindi tumatanda ang mga high-level expert. Pero mukhang nasa dugo na nila ito. Anong klaseng dugo ba ang nananalaytay sa pamilya ni Master? Napatingin naman ang ating bida nang magsalita ang isang elder na sinasabi na kaya, ikaw ang disipulo ni Chohang. Dagdag pa nito sa kanya na syempre kukuha siya ng batang katulad niya. Diba? Sinabi naman ni Grandmaster Sago na nagulat din ako noong una ko siyang makita. Kamukhang kamukha niya ang kuya ko noong kabataan niya. Pero mas magalang siya kaysa sa kapatid ko noon. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang sarili na katulad ko si Master. Biglang may binato naman ito sa kanya habang sinasabi na heto, kunin mo ito. Agad naman na napatingin ang ating bida sa tinapon niya. Isang espada ang hinagis nito papunta sa ating bida na makikita sa ere. Agad naman na sinalo niya ito. Sinabi pa nito sa kanya na minsang hinawakan ni Chohang ang espadang yan at inilagay ang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Iningatan niya yan na parang sarili niyang buhay.
Dagdag pa nito habang napaturo na taglay ng talam na yan ang naiwan. Nakalooban at mga hinanakit ng mga master na bumagsak dahil dito. Kaya dapat mong laging tandaan ang bigat ng espadang yan. Hinatak ng ating bida ang espada na napasabi siya sa isip na kaya ito pala ang espada ni Master. Mariin siyang nakatingin dito, at mula sa espada makikita ang nakasulat dito na binasa niya na bakery. Nagtataka siya kung bakit may nakasulat na ganun sa espada. Bigla namang sinabi sa kanya ni Grandmaster Sago na Baeka, maaari mo bang ipakita sa amin ang sword art ng master mo? Nagulat naman siya at napasabi na ha. Sinabi pa sa kanya ni Grandmaster Sago na gusto ko itong makitang muli. Nakatingin ang ating bida dito na napasabi na ganun po ba? Dagdag pa niya na sa totoo lang po. Gusto ko rin sana, pero ang sword art ni Master ay mahirap ipakita ng nag-iisa. Napatingin sa gilid si Grandmaster Sago at sinabi na tama yan. Ang war sword style ay isang sining para sa totoong labanan na nagbabago depende sa kalaban. Walang permanenteng porma ito. Tumawa naman ito na sinabi na tama yun. Sapat na, napakawalang sigla ng martial art ni Chohang kung siya lang mag-isa ang gagawa nito. Napahimas ito ng balbas na sinabi pa na gusto ko sanang tulungan ka mismo, pero matagal na akong hindi humahawak ng espada. At ang ate rito ay wala na rin sa tamang kalagayan para gumamit ng maayos ng espada. Napasabi naman ang ating bida sa isip habang nakatingin sa dalawang matanda na ano ang ibig niyang sabihin na wala sa kalagayan para humawak ng espada. Nainis naman si Grandmaster Sago na napasabi na batang pasaway. Tigilan mo nga ang pagsasabi ng mga hindi kailangang bagay. Tumugo naman ito na bakit hindi. Kung disipulo siya ni Chohang, dapat alam niya ang kalagayan ng kanyang aunt master. Biglang may dumating na sinabi nito na kung wala kayong angkop na kapareha, maaari ba akong pumalit? Agad na napatingin ang dalawang ito ng tahimik. Napasabi naman ng ating bida sa isip na ang babaeng yun ay. Na agad na nagsalita ito na sinabi na, hayaan ninyo akong magpakilala ng maayos. Ako si Jiang Huayong, disipulo ni Changuha. At dito na po nagtatapos ang ika-59 na kabanata.